Imposible. Halos mabingi siya sa boses niya. Si Lolo talaga. Magpapamana na lang, pahihirapan pa ako. Naupo siya sa kama saka humiga na nakalagay ang mga braso sa likuran ng ulo. Napag-usapan na namin ni Atalia to. Bakit kasi yung salitang 3 taon lang ang nakita ko? Sana napag-usapan namin agad to. Ano ba kasing nagustuhan ni Lolo sa babaeng yun? Napaka-ordinary lang naman ang itsura. Ganun ba kagusto ni Lolo El ang mag-amang yun para gawin ito sa akin? Ay nako, Lolo talaga. Nagmamaktol siya sa pagkakahiga. Kinatok siya ng ina sa kanyang kwarto. Anak, dito ka ba matutulog? Tanong nito sa kanya. Ma, baka pwede nyo naman kausapin si Lolo. May girlfriend na ako, ma. Reklamo niya. Alam ng lolo mo kung anong ginagawa niya. Sagot ng kanyang ina. Ma naman, papayag ba kayo sa ganun? Arranged marriage. Nakakunot ang noo niya. Anak, dyan din naman kami nang galing ng daddy mo. Sagot ng ina. Pero ma, iba yung panahon nyo. Noon. Unlike ngayon. Sagot niya. May mga desisyon ng lolo mo na pinag-iisipan niya talaga. Matagal na niyang plano yan. Natakot lang siya ngayon kasi may iniuwi ka ng babae. Mahal ko si Clarice, ma. Sa palagay mo, ano kaya ngayon ng lolo mo sa kanya? Mabait siya, mama. Sa'yo, sa lolo mo, sa akin, sa papa mo. Siguro, yun lang ang nakikita mo. Matalas lang talaga ang dila niya, ma, kasi honest siya. Makikita mo naman yan in time kung bakit ganyan ang naging plano ng lolo mo. Nanaisin mo bang mawala siya sa daigdig na masama ang loob sa'yo? Ang kumpanya mo, maaati mo bang mawala, pati ang iyong mga mana? So, nabasa nyo na to. Pumayag kami sa kasunduang yan. Pero bakit, ma? Bakit nyo nagawa sa akin to? Anak, Rafael, makinig ka. Maging mapanuri ka. Hindi yung kung ano lang ang nakikita ng iyong mga mata, siya ang paniniwalaan mo. Binasa mo naman na yan, di ba? May chance na kung hindi kayo okay ni Atalia, pwede kayong maghiwalay. Alam kaya ito ni Atalia? Katulad mo, pinadalhan din siya ng ganyan ng lolo mo. Pumayag siya? Ewan ko sa usapan nila, pero nag-usap na kayo, di ba? Pero hindi ko naman alam na ganito ang kontratang to. Bakit hindi mo binasa agad? Mas inuna mo pa ata ang magmaktol eh. Wala po ba akong choice? Aside sa pagpapakasal? Meron naman. Sige, ano po yun? Mawalan ka ng mana. Ma! Ganito na talaga ang mangyayari sa buhay niya. Magiging asawa niya si Atalia. Kailangan niyang kausapin si Clarice. Hindi siya papayag na maghiwalay sila. Kapag hindi ito pumayag, hahayaan na niya ang kanyang mana. Kaya niya namang magtrabaho at magtayo ng sariling negosyo. Tama, yun ang gagawin niya. Kaagad niyang tinawagan ng nobya. Subalit hindi ito sumasagot. Nasa Paris pa ito. Si Atalia na lang ang kakausapin niya para mabuo nilang dalawa ng maayos ang plano nila. Baka mamaya may boyfriend pala to. Tinawagan niya ang dalaga. Asan ka? Tanong niya pagkasagot ng babae sa cellphone. Nasa ospital ako, bakit? Sagot nito. Mari ba tayong magkita para makapag-usap? Sige, magpapaalam lang ako kay Papa. Saan tayo magkikita? Sa kondo ko, kahit bukas na lang ng umaga, gabi na. Nasa ancestral house ako ngayon. Kumusta na si Lolo? Okay naman siya, natutulog. Hinahanap ka niya kanina. Bukas magpapalit naman kami ni Tita Elena dito. Pero si Papa hindi na muna uuwi. Madalas kasi nagigising si Lolo El. O sige, yun lang naman ang sasabihin ko. I-update mo ako sa lagay ni Lolo. Magkita na lang tayo bukas. Sige, bye. Bye. Ini-off na niya ang phone. Gumawa siya ng to-do list niya para wala siyang makalimutan sa arrangement na gusto niyang mangyari. Total naman, gusto ng lolo niya ng arranged marriage, kaya i-arrange niya talaga. Pagkatapos niya magsulat, nahiga na siya para magpahinga. Wala siyang ganang kumain at pakiramdam niya ay isusuka niya lang. Nakatulugan na niya ang pag-iisip. Point of view, Atalia. Umaga na pala. Aasikasuhin niya pa ang pagkain ng ama. Gising na si Lolo El, kaya madali na siyang makakapagpaalam. Naligo muna siya saka nagbihis ng pantalon at blouse. Pinakain niya muna si Lolo El kasabay ang kanyang ama. Eksaktong tapos na ito, dumating na si Tita Elena.
Lolo, alis po muna ako. Bye po, Lolo Pogi. Nagmano siya saka humalik sa pisngi ng matanda. Mag-iingat ka. Mahinang tugon nito saka krinusan siya sa hangin. Madasalin talaga to. Hindi na niya inabot ang asawa ng matanda. Ang sabi-sabi na buntis lang daw ito ni Lolo El. Namatay pagkapanganak kay Tito Luis. Siya naman ay lumaking wala ring ina. Namatay naman sa panganganak sa kanya. Hindi na niya matandaan kung paano sila napunta kina Rafael. Ang pagkakaalam niya, inalok ni Lolo El ang tatay niya ng trabaho at sinama sa bahay nito. Mga kasambahay pang nagpalaki sa kanya at paminsan-minsan inaalagaan siya ni na Tita Elena dahil wala silang anak na babae. Sumakay siya sa angkas rider para mabilis makarating sa pupuntahan. Pagdating niya sa condo unit, binati siya ng mga gwardya. Ma'am Atalia, kumusta po? Okay naman po. Andiyan na ba si Rafael? Opo, kanina pa po siya dyan. May delivery pong pagkain. Sa inyo daw po ipaakyat. Iniabot sa kanya ang 2 plastic. Salamat po. Sige po, aakyat na po ako. Paalam niya. Ang ganda ni ma'am, no? Kung binata ako, liligawan ko yan. Sabi ng isang guard. Kung binata ka man, hindi ka papatulan yan. Sagot ng isa. At bakit naman? Manalaming ka kaya? Pinindot niya ang elevator. At may mga kasabay siyang pumasok. Kumusta po, Ma'am Atalia? Bati ng mga ito. Mabuti naman po. Atalia na lang po, nanay. Wag na pong may ma'am. Nahihiya niyang sabi. Napaka-humble niyo talaga, ma'am. Sagot ng isa. Napangiti na lang siya sa tinuran nito. Pagbukas ng pinto, nagpaalam na siya. Una na po ako sa inyo. Ingat po kayo. Yumuko pa siya ng bahagya. Hinanap niya ang unit ni Rafael. Nalito ata siya dahil nag-ibang design ng mga pinto. Nalaman niya lang na sa lalaking room yun nang may makita siyang pangalan sa gilid ng unit. Kumatok siya saglit. Hindi naman nagtagal, binuksan ito ng lalaki. Ang tagal mo naman, reklamo nito at tinalikuran siya. Sorry nag-asikasa pa kasi ako sa ospital, nakakahiya naman sa'yo. Pambabara niya dito. I-ready mo na ang pagkain at nagugutom na ako. Kumuha lang siya ng plato para sa kanya. Nagulat ang lalaki paglabas ng kwarto, kumakain na siya. Hello? Sa'yo lang inasikaso mo? Nakataas ang kilay na tanong nito. Bakit? Imbalido ka ba? Hindi mo kayang maglabas ng pagkakainan mo? Tanong niya dito habang sumusubo ng pagkain. Napailing na lang ang lalaki sa isinagot niya. Kumuha ito ng sariling plato at baso, saka tubig. Subalit nang kukuha siya ng tubig mula sa kinuha nitong pitchel, hinila ito ng lalaki. Kumuha ka mag-isa mo, hindi ka naman imbalido. Diyos ko Lord! Niligpit niya ang pinagkainan at hinugasan ng mga ginamit tsaka uminom ng mineral water na nasa bote. Naupo siya sa bar counter at nagtimpla ng kape. Kumuha siya ng magazine saka nagbasa ng mga articles. Hinintay na lang niyang matapos ang lalaki sa pagkain. Hindi pwede sa kanya ang mga ganitong klase ng tao na uutos-utusan siya nang walang kagalang-galang. Matututong lumugar. Nawiwili na siya sa pagbabasa at panonood ng mga artista sa magazine nang marinig niya ang tikhim nito. I'm done. Doon tayo sa sala. Yaya nito sa kanya. Sumunod siya sa lalaki at naupo na siya. Pumasok ito saglit sa kwarto at paglabas may dala itong folder. Anong pag-uusapan natin? Tanong niya. As you know, alam kong may kopya ka nito at nabasa mo na to. Gusto kong pag-usapan natin ang nilalaman yan. Itinuro nito ang folder na inilapag. Ginagawa pa lang ito, kinausap na siya ni Lolo El. Hindi niya malimutan ang tagpong ito. Flashback. Pakasalan mo ang apo ko. Alam kong may lihim kang pagtingin sa kanya. Nung minsang ipatawag siya nito sa opisina. Po? Naku, hindi po totoo yan. Sagot niya. Nakakapawis ba ng ilong ang pagsisinungaling, Atalia? Tanong ulit nito. Palalaman ng tao na nagsisinungaling siya kapag nagbubutil-butil ang pawis sa kanyang ilong. Napayuko na lang siya. Pero, Lolo, hindi po papayag yun. Sagot niya. May girlfriend na po yun. Alam ko at hindi ko gusto ang babaeng yun. Nung una, akala ko liligawan ka niya, lalo pa at madalas na kayo magkasama sa opisina. Pero biglang nagdala ng ibang babae, kaya kailangan gumawa na ako ng hakbang. Baka mag-asawa na lang po yan kapag arranged marriage ang gagawin sa kanya. Ako nang bahala doon, iha. Basta pumayag ka lang.
Gusto mo ba? Lolo naman, syempre po, mahal ko siya. Yan lang ang iniintay kong sagot mo. Kaya mo ba siyang paibigin sa loob ng 1 taon? Nag-isip siya. Mga 3 taon po, Lolo. Bigyan niyo po ako ng 3 years. O sige, 3 years ha? Paano po kapag hindi siya na in love sa akin in 3 years? Kawawa naman siya. So pabayaan na natin siya kung sino ang gusto niya. Kaya galingan mo. Ang hindi niya alam ay ang magiging kasunduan sa testamento. Matalino talaga matanda. Blinakmail nito si Rafael para pumayag. Kaya alam niyang magpapakasal na ito sa kanya. End of flashback. Hey, nakikinig ka ba? Tanong ni Rafael sa kanya. Oo naman. Anong sinasabi ko? Nagsasalita ka na ba? Bakit kasi gising ka naman pero para kang tulog? Pasensya na, medyo puyat kasi ako. Same pa rin ang agreement na napag-usapan natin sa kotse. Meaning, magtsatsaga tayo sa isa't isa sa loob ng 3 taon. Hiwalay ng room. Kung may boyfriend ka, pwede mong papuntahin sa bahay or patulugin at palalabasin nating kaibigan mo. Ganon din naman sa akin. Kapag may mga date sa iba, kasama ang isa't isa para iwas chismis. 3 taon lang naman, kaya kaya nating pagtiisan yan. Papayag ako sa gusto mo? Sigurado ka? Of course, kailangan mong pumayag. Paano kung ayoko? Natigilan ng lalaki sa sinabi niya. Bigla itong napatingin sa kanya. Tinging nakakapaso at nakakatunaw. Hindi niya inaasahan ang isinagot sa kanya ni Athalia. Kung hindi papayag ang babae, siya ang talo. Kaya hindi siya nakapagsalita sa sinabi nito. Bigla siyang kinabahan. Kung hindi papayag ang dalaga sa gusto niya, may mamanahin nito. Siya ay wala, kaya kailangang mag-isip siya ng tama. Mataman niya itong pinagmasdan, nakipagtitigan nito sa kanya. Alam ng babae kung saan ang weakness niya. Ipinilig niya sa ibang direksyon ng kanyang ulo. Parang dito siya makakakita ng kasagutan sa mga gamit sa kanyang unit. Tiningnan niya ulit ang dalaga, nakatingin pa rin ito sa kanya. Kaya siya na lang ang bumasag sa katahimikan nila. Anong kailangan kong gawin para pumayag ka? Tanong niya dito sa mababang tinig. Una, isasama mo ko sa lahat ng lakad mo. Pangalawa, no more boys nights. Pangatlo, hindi mo ako alila para utus-utusan mo ako. Pang-apat, let me handle all the finances. In short, magiging asawa talaga ako sa'yo. Okay lang din sa akin kung hindi tayo magkasama sa kwarto. Ayoko rin naman. Pang-5, ayokong papupuntahin mo dito kung sino man ang babae mo. Pang-6, lahat ng desisyon dapat pag-usapan natin. Kung talagang gusto mong makipaghiwalay after 3 years, go lang. Ayoko namang ipilit ang sarili ko sa'yo. Para to kay Lolo, kaya ako pumayag. Mahabang litanya nito. At sino ka naman para mag-demand ng ganyan sa akin? Tanong niya, sekretarya lang kita. Oops, another demand ko pala. Hindi mo ako pwedeng pagtaasan ng boses o pagbuhatan ng kamay. Makapal din ang mukha mo, no? Sino bang may kailangan sa ating dalawa? Ikaw o ako? Matuto kang lumugar. Hindi lahat ng tao ay mag-a-agree sa'yo. Ibahin mo ko. Pag mali ka, mali ka. Baka layasan kita ngayon din. Walang problema sa akin. Napabuga siya ng hininga. Ito na nga ang sinasabi niya sa sarili. Paano siya kung umayaw ito? Tumayo na ang babae nang walang makuhang sagot mula sa kanya. Lalabas na to. Wait! Awat niya dito. Tumigil ang dalaga saka siya nilingon. Okay, you win. And? Anong end? You need to apologize to me. Apologize? No way! Never siya nag-apologize sa ibang tao. Okay, I'll go ahead. Pinihit na nito ang seradura saka tuluyan lumabas. Narattle siya sa ginawa ng babae. Hinabol niya ito saka naabutan malapit sa elevator. Hinawakan niya to sa braso. Sandali nga, Athalia. Bakit? Let me go. Hinila nito ang braso. Matuto kang humingi ng dispensa kapag nagkakamali ka. Perfect ka? I'm sorry. Wow, sorry. Labas sa ilong. Maging sincere ka nga paminsan-minsan. Ang plastic mo. Wala pang nakakapagsabi sa kanya ng mga ganitong bagay. Kung hindi niya lang kailangan ng babaeng ito, baka pinilipit na niya ang leeg nito. Please, bumalik tayo sa loob at mag-usap tayo. Sorry sa mga sinabi ko.
Nauna nang bumalik ang babae sa loob ng unit. Ihahanda ko lang ang mga papel para alam natin ang mga napagkasunduan natin. Sabi niya dito. No need. Kinuha ng dalaga ang file case sa loob ng bag nito. Ito, tigisa tayo niyan. May pirma ko na yan pero basahin mo muna yan ng maayos para mas okay. Mahirap naman yung basta ka nalang pipirma tapos hindi mo naman naiintindihan. Baka bandang huli sisihin mo pa ako. Akin na. Inabot niya ang mga papel. Pinasadahan niya ng basa. Ang daming demands. Pero hindi siya nagreklamo dahil maliit na bagay lamang ang mga ito. Tinatakan na niya ang mga papel sa kapinirmahan. Lagyan mo ng date. Utos ng babae. Sinunod niya naman ito. Eto na. Iniabot niya ang mga papel. Sa'yo to. Inabot nito pabalik ang isang nakastapler na papel. Kung nabasa mo dyan, sabay nating aayusin ang lahat simula sa mga foods and venues, mga ninong at ninang. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko intimate wedding lang pero ang request ni Lolo El ay engranding handaan dahil baka huling kasalan na daw niya ito na madadaluhan. Pwede ko bang imbitahin si Clarice? Nasa page 2 na walang ex mo ang pupunta sa kasal natin. Ex mo pwede. Wala akong ex, hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Saka kung may ex man ako, may delikadesa ako at may kahihiyan. Bakit ko naman siya iimbitahin, okay? Hindi ko naman ex si Clarice eh. Nasa page 1 na hindi ka dapat mag-girlfriend habang mag-asawa tayo. Binasa mo ba talaga, ha? Napakamot siya ng ulo. Sa totoo lang, hindi niya binasa lahat ng nakasulat. Natatamad siya. Saka ang gusto niya ay matapos na agad ang usapan nilang ito. Saka pag may kailangan ka, lagi kang may pakisuyo. Hindi yung akala mo lahat utusan mo. Saka ayokong tumira dito sa unit mo. Dito kayo gumagawa ng kababalaghan ng babae mo eh. Saan tayo titira, Aber? Tanong niya. May bahay ako, as in bahay, hindi apartment, hindi kondo, kundi bahay talaga. May garahe at garden. Bakit doon pa? Magkukunwari lang naman tayo sa loob ng 3 taon. Para lubos-lubusin na natin, para walang magduda at siguradong hindi ka magdadala ng babae. Nakasulat din dyan na pwede kang magkabisita na lalaki sa bahay basta walang magwawalwal. Alam ko pa naman kapag nalalasing ka. Napakamot siya sa ulo. Ano nga ba naman ng 3 taon? Kakayanin niya to. Nagpaalam na ang dalaga sa kanya. Hindi na ito nagpahatid. Magkaiba ito at si Clarice. Maasikaso ang nobya niya. Ito namang si Athalia, akala mo walang kasama. Saka hindi nakikipagtalo sa kanya si Clarice. Laging sumasang-ayon. Ito namang si Athalia, akala mo pantay sila ng estado sa buhay. Hindi niya pa rin alam kung saan napulot ng lolo niya ang mag-amang yun. Tumunog ang phone niya. Sa wakas, si Clarice. Hi, baby! Sorry kung ngayon lang ako nakatawag, ha? Kumusta ka na? Sabi ng babae sa kabilang linya. Okay naman ako, baby. Kailan ka uwi? Hindi pa sure. May problema ba? We need to talk. About what? Kailangan kong sabihin sa'yo to sa personal. Next month pa ako uuwi eh. Please, baby. Come home. Ay, wait lang, baby. My dad is calling me. I love you. Bye. Ini-off na nito ang phone. Nag-alala siya. Malamang hindi na umabot si Clarice sa kasal niya. Hindi na niya ito makakausap ng maayos.